Ang tawag sa halamang ito ay kandi-kandilaan. Kadalasang ito ay nakikita sa mga damuhan at siya inyong makikilala malayo pa sapagkat nag-aangkin siya ng bulaklak na nakulay asol. At malayo pa ay inyo siyang mapapansin, makikita. At ang kapansin-pansin ay yung pinagtatakir niya ng bulaklak ay mahaba, naghahabaan, kahit ito tinawag na kandi-kandilaan. Gawa nitong itong kinakwa nito ay parang kandila daw. Mahalaga ang halamang ito, lalo na nung panahon ng virus. Hindi lalaga kasama yung dahon saka yung ugat at iniinom, may antiviral properties. Pagkatapos yung pinaglagaan nito ay hinahaluan ng suka at inililigo ng mayroong trangkaso. Sa Oriental Mindoro, mayroong isa tayong kapatiran na nakapagligtas ng maraming buhay. Gawa nito, ito nilalaga at iniinom, tapos ay inililigo na may kasamang suka. At ito'y pagkamurang-mura, ito'y edible. Yung ito, yung hindi pa nalabas yung bunga, yan ay kinukuha yung yung malambot na bahagi. At pwedeng lutuin na parang sitaw. Pati yung mga murang dahon niya, yay edible. Pinupuntahan ito ng mga maliliit. Ibig sabihin ay yung may honey siya na edible. Ito hindi mahirap itanim. Bumunot lamang kayo ng mga maliliit at yung ilipat sa inyong lupa, sa inyong garden. At pwede na kayong pag inyong tatalbusan, lalago yan. Tumataas ito ng mataas. Lalo kung ito laging ang mahalaga dito yung dahon. Yan, yung dahon na yan. Pwede rin yung isama sa paggawa ng oil sapagkat ito may mga antibacterial properties. At sa taas ay narin yung bayag usa. Tapos itong mangkit ay tumaas. Tumaas na yung mangkit dahil yan yung bayag usa. Kukuhain natin yung dahon. So, ito yung kandi-kandilaan. At sa mga dati na araw, mga ibang video, ipakikilala ko pa sa inyo ang mga mabisang mga sakit na nalulunasan nitong kandi-kandilaan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.